Kayo ay nanonood sa Katipunan Channel. Ang susunod na palatuntunan ay isang bayad na pagsasahimpapawid. Ang mga salita, opinyon, kuro-kuro at komentaryo na inyong maririnig ay mula sa tagapagsalita lamang at walang kinalaman ang pangasiwaan ng himpilang ito. Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Babatikusin ang mga salot sa lipunan. Pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin! Tuklasin natin! Ang Tuklasin Natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Narito ang mga patutuon ng ating mga kababayan na natulungan ng Immune Advance. Ako po si Ronald Advincula na taga Santa Rosa, Nueva Ecija. Security guard. Simula po nung nasubukan ko itong Immune Advance, naging mahimbing po yung aking pagtulog at yung aking appetite po. Lumakas po ako sa pagkain. Kung ganun kagaya nung dati na talagang nalalambot po ako nung hindi ko pa po nainom itong food supplement nito. Start po nung nainom ko to, lumakas po. Saka yung resistensya ko po medyo nagkaroon po ng energetic. Dito po sa food supplement ng Immune Advance, maganda po talaga. Salamat Immune Advance. Ako si Yoli Mabasa, senior citizen, retired banker ng Ilagan, Isabela. Alam nyo, dati ang nararamdaman ko, nagpapalpitate ako. Sinubukan ko yung Immune Advance. Aba, nawala na yung palpitation ko. Gumaan pa ang pakiramdam ko. At saka simula noon, tuwing umiinom ako, naku, ang sarap na ng tulog ko. Salamat Immune Advance. Mabuti na lang na-discover kita. Thank you. Shop ni Lolita Daban, 46 years old, taga Kutog Grande de Mercedes, Isabela. Dati-dati narigatan nak nga maturog, tata nagimas mit titurog kon. Agyaman nak mit daytang impid da kanyak Immune Advance. Padasin nyo Immune Advance. Nalaing, sobrat na itulong na tibagit. Thank you.
Ni Bumut Buwak 50 anyos, taga District 1, Benito Sullivan, Isabela. Manipo dinagtumara kiti immune advance, talaga mariknak iti bagik nga mayat. Mayat ti pan naturog ko, kayon pumiksa akpay. Idi gamin, adda iti rabi nga di makaturturog. Ngumi dinagtumara kiti immune advance, isumutan si mayat ti pan naturog ko. Sungado kayat yung mayat ti pumiksa, ken mayat ti pan naturog na, agtumar kayo ti immune advance, awan ti side effect na, tunay nga organic. Tiwala ako! Immune Advance, alagang totoo, alagang natural. Mabibili sa Lazada, Shopee at sa inyong mga suking parmasya, sa mga drugstore, sa inyong mga lugar. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Okay. Diyos maray na aldaw sa indong gabos na mga kabanwa. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat po ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunang Tuklasin Natin. Ito po ang inyong lingkod, Gati Cruz, na inyong pong nakakasama sa loob ng isang oras. Sa lahat po ng mga masugid nating taga-subaybay, maaari po kayo magpadala ng text sa 0915-258-4091 o mag-iwan po kayo ng komento sa ating social media pages, ang Katipunan Channel, FB page, YouTube, Rumble at X. At kung wala pa po kayong mga account sa Rumble at X, maganda po na lumikha na rin po kayo ng account dyan dahil mas marami po kayo manghuhugot at malalaman ng mga balita na tanging sa X nyo lang po at yan po ay uncensored, hindi po sinesensor, hindi katulad po ng iba na ating mga social media platforms. But of course, kung may nais din po kayong ibahagi sa amin na impormasyon o mungkahi na nais po ninyong talakayin natin sa ating palatuntunan, magpadala lamang po ng sulat troniko sa tuklasinnatin@yahoo.com. Katulad po ng nais ng palatuntunan ito, tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Hindi lamang po ito tungkol sa siyensya at teknolohiya, agrikultura, usaping legal at iba pa, kundi tutuklasin natin ngayong hapon ito ang tungkol sa napakainit na mga issue, EDCA, West Philippine Sea at ang mga nangyayaring kaguluhan. Paano ba natin dapat tignan ang mga nagaganap na ito? Saan ba dapat tumindig ang ating bansa o ang leader ng ating bansa, lalo ng ating Pangulo at ang sandatahang lakas ng ating bansa? Ngayong hapon ay makakapanayan po natin ang isa sa maituturing po natin, no, na talaga namang bagamat yan po, siya po ay nasa twilight zone na ng kanyang buhay, pero talagang ika nga kumbaga sa manok, matikas pa rin. Siya po ay nahalal na co-president ng International Peace Bureau noong 2022. Siya ang lead convener ng Stop the War Coalition Philippines. Siya rin ang nakaupo sa lupon ng Association of Major Religious Superiors in the Philippines o Office of Women and Gender Concerns. Siya ang tagapangulo ng Peace Women Partners na nagpulong ng International Conference on Women, Peace and Security noong 2009 at 2016 at nagpulong sa ikatlong ICWPS sa unang bahagi ng 2023. Siya ay isang batikang abogado, founding member ng National Union of People's Lawyers at dating mula sa Central Escolar University, Manila Faculty of Business Administration. Siya po ay walang iba kundi si Ma'am Corazon Valdez Fabox. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Cora. Attorney. Magandang hapon, Kathy, at maraming salamat. Magandang hapon din sa iyong mga tagapakinig.
At maraming salamat sa pagkakataon upang makasama ka at ang ating mga taga-subaybay mo, no? At maraming salamat for the generous introduction that you made. Nag-research ka talaga, ano? Konti po. Oo. Isa So, po, well, napakagandang pagkakataon ito dahil marami ang nangyayari, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa iba't ibang panig ng daigdig. Isa pong malaking karangalan po ito sa aking palatuntunan sa tuklasin natin. At talagang natutuwa po ako at binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapanayam kayo at makuha ang inyong panig, ang inyong pagtingin tungkol sa mga bagay-bagay, lalo na po sa usaping EDCA, sa usaping West Philippine Sea, at sa mga nangyayari pong kaguluhan sa iba't ibang dako po ng mundo. But maganda po siguro ay una ko munang sa unang alagwa po ng ating tanungan ng ating talakayan ay maitanong ko muna po kung kailan itinatag ang International Peace Bureau at kung ano ang layunin nito. Attorney Cora? Oo. Ang International Peace Bureau ay tinatag noong 1851. Isa siya sa pinaka luma o pinaka matagal ng peace organization bago pa ang unang digmaan pandaigdig, no? At nung panahon na yon, natural ay iba't ibang klaseng mga sigalot at conflict ang nangyayari na, no? At dahil doon sa kanyang trabaho upang tugunan, no, ang pangangailangan na magkaroon ng punto de vista para sa kapayapaan ang mga lalong-lalo na ang mga mamamayan sa Europa. Dahil nung panahon na yon, alam naman natin ang giyera ay nandun sa lugar na yon, no? At ang kanyang pangunahing layunin ay upang magkaroon ng lipunan at daigdig na walang gera, no? Walang digmaan. So yun yung kanyang a world without war. That's our, and today hanggang ngayon ay yun pa rin. Siyempre, nag-iiba-iba ang ating strategy at ang ating focus, pero isa lang ang direksyon. Dahil sa trabahong yon ay nabigyan siya noong 1931, naging Nobel Peace Awardee nung panahon na yon. Dahil dun sa kanyang naging trabaho. At hindi alam naman natin na sa paglipas ng iba't ibang yugto ng mga digmaan, una yung First World War, pangalawa yung pangalawang digmaan, at ngayon, at nakikita na naman natin ang mga posibleng hugis at na sana ay hindi mangyari, no? Dahil iba na ang magiging itsura ng digmaan kung magkakaroon man. Anyway, yung naging trabaho niya ay lalong-lalo na sa peace education, no? Yung magkaroon ng pananaw at punto de vista, lalong-lalo na ang mga mamamayan, ang mga liderato ng mga bansa sa loob at labas man ng United Nations, na yon ang kanilang laging pipiliing direksyon, no? So yung pag-aaral tungkol sa kapayapaan at magkaroon ng malinaw na pag-iisip, na yon ang pinipili lagi, ay napakahalagang parte ng trabaho ng International Peace Bureau. Dahil dyan ay naging aktibo rin siya sa pagsusulong ng mga polisiya at mga sa loob ng United Nations, mulat sa POL, lalong-lalo na sa
kanyang naging unang opisina sa Geneva nung unang ito ay itatag. So talaga po palang biruin mo, 1851 pa po. So, kumbaga, wala pa yung First World War, nandiyan na, diba? So, kung titignan mo ang kasaysayan, Attorney Fabros, I don't know if you're aware of nangyaring sigalot sa Europa at ang isa sa masasabi nating sa kasaysayan na ang tanging nagkaroon lang ng pagkakasundo o naging daan ng pagkakasundo ay yung tinatawag nating Treaty of Westphalia, diba? Maganda siguro bilang isang abogado po at nandyan sa ITB, no? Ay maganda siguro maikwento nyo sa amin ng kaunti ang hindi kwento kundi maipaliwanag nyo sa atin mga kababayan na nanonood ngayon kung ano ba ang kalagahan ng Treaty of Westphalia. Yung Treaty of Westphalia ay lumabas yan o naging resulta ng una, masasabi natin isang yung ang nagbunsod nito ay upang hindi maging mag-escalate ang violence at ang giyera, no? Dahil nung panahon na yon ay nakikita ng mga liderato at ng mga mamamayan lalo na sa Europa na ito ay pwedeng mag-escalate o lumaki ang giyera. Lumaki nga, no? But then dahil doon sa mga iba't ibang mga labanan na nangyayari ay nalimi ng mga tao na walang kakahinatnan nito. So, yung detalye nito, unfortunately, Kathy, I'm not so familiar with it, but it comes from a need. Nanggagaling siya sa isang pangangailangan ng magkaroon ng espasyo upang mag-usap, espasyo upang magkasundo. Siyempre hindi yan madali, no? At ng panahon na yon ay hindi pa napakakomplikado ng kalagayan ng mundo, no? So but it served as a ano bang tawag nila doon? Isa siyang naging inspirasyon in a way, no? Of trying to provide a platform or sabi ko nga espasyo upang mag-usap, magkita at magkaroon ng direksyon towards diplomacy and peaceful resolution of conflict. Oo. Actually, attorney, talagang itong masasabi kong isa itong katibayan, itong Treaty of Westphalia na kahit na anumang sigalot, kapag pinag-usapan at ang common denominator ay ang kapakinabangan ng lahat ng mga bansa, ay walang imposible na magkasundo. Imagine, it's a 30 years war na ang tanging naging kasagutan lamang ay itong Treaty of Westphalia na to. Darating tayo sa mga pagkakataon na isa sa mga araw pong ito o sa mga episode ng tuklasin natin, pag-uusapan po natin itong Treaty of Westphalia. Pero gusto ko munang tutukan ang mga katanungan natin para kay Attorney Fabros. Pero isa ang importante kung bakit ko ito in-inject. Ang mahalaga po dito, merong paraan upang mapairal o pairalin ang kapayapaan sa buong mundo. Diba? So, anyway, sa ikalawang katanungan ko po, kayo po ang lead convener ng Stop the War Coalition Philippines at tagapangulo po ng Peace Women Partners. Bakit po tila ang kinaaniban yung mga samahan
lokal man o pandaigdigan, ay nagsusulong ng kapayapaan at tumutulidsa sa digmaan. May malalim ka po bang dahilan dito at pinanggagalingan, Attorney Pablos? Oo. Hindi ako sigurado kung malalim nga, no? Pero marahil malalim dahil naging paraan siya upang at ako ay ay halos 75 years old na, no? Itong taon na to. At alam naman natin na nung panahon ng dekada 70 ay mga estudyante ako noon sa universidad, no? At nung panahon na yon ay malakas ang concern o ang pagkabagabag ng mga tao, hindi lamang sa ibang lugar, kahit sa Pilipinas. Nakikita natin nung panahon ng Vietnam War na kung saan ay napakalapit din nung pangyayaring yon. In fact, malinaw at nakita namin bilang estudyante na ang pagsusulong ng giyera sa Vietnam nung panahon na yon ay malaking tulong ang pagkakaroon ng base militar ng Estados Unidos dito sa Pilipinas. At dahil doon, nakita namin na ang Pilipinas ay bahagi ng patuloy na pagsusulong ng Estados Unidos sa kanyang military hegemony. No? At kung titignan, ano yung mga enablers sa ganitong klaseng military superiority? Ang isa sa pinaka-importanteng component nito ay pagkaroon ng base. Ibig sabihin, ang mga base, ito ay lugar kung saan hindi lamang doon hinihimpil ang mga sandata, kasama na ang sandatang nuklear, no? At nandyan din ang mga sundalo at mga eksperto, military expert. I don't know whether in a way alam natin na nung panahon na yon ay sa loob ng base militar halimbawa ng Estados Unidos sa Clark at Subic ay hindi bababa at one time sa isang panahon ay hindi bababa sa 60,000 na sundalong pandigma ang nandito sa Pilipinas. Nandito rin sa mga base militar ng Estados Unidos noon nung gumamit ng Agent Orange. Ang Agent Orange ay isang kemikal na ginamit upang puksain at paano ba ang tawag doon? Ito ay in-spray sa mga kabundukan ng Vietnam para lumabas ang mga sundalong pandigma ng kabilang panig ng North Vietnam nung panahon na yon. At ito ay hanggang ngayon kung tayo ay pupunta sa Vietnam, nakikita natin ang resulta o pagkakaroon ng malaking physical na as well as mental impact on people, no? Including the third generation of Vietnamese na naapektuhan nitong pag-spray ng Agent Orange. So sa amin, mga estudyante sa aking henerasyon na naniniwala na ang punot dulo ng at kasama sa pagpatuloy na military
superiority ng Estados Unidos ay ang paggamit ng base militar nila dito sa Pilipinas. Alam naman natin na nung bago maisara ang mga base militar ng Estados Unidos noong 1992, alam natin na ang mga base militar ng Estados Unidos dito sa Pilipinas, ang Clark at Subic at iba pang mga communication facilities ay importanteng bahagi ng pagkakaroon ng kapasidad ng Estados Unidos upang ito ay patuloy na maipakita at ang kanyang military capacity. So hindi lamang ang giyerang Vietnam kung saan sila ay sangkot, no? Nandiyan ang Korean War, ang Iran-Iraq War, maraming giyera ang nangyari na ang Pilipinas ay kasama at nag-take on ng importanteng ng role, no? Sa mga panahon na yon. At yan lalong-lalo na yung tinatawag nating nuclear weapons storage sa dating base militar sa Subic at Clark. So nakita natin ang panganib na dulot nito, hindi lamang ito ay pwedeng gamitin, kundi pwedeng magkaroon ng aksidente. At ito ay isa sa mga aral o lessons that we learn from weapons use sa iba't ibang lugar kung saan ito ay at isa sa klaro na masasabi nating karanasan ay ang Hiroshima at Nagasaki, no? Ito ay aktual na sinubukan kung ano ang posibleng maging resulta sa mga katawan at pag-iisip ng mga tao. That's 1945. Pero bago yon ay siyempre bago mo naman mabuo ang mga sandatang ito ay sinusubukan mo na. So there's such a thing as nuclear testing, hindi lamang sa labas ng Estados Unidos, sa loob ng Estados Unidos mismo, na kung saan ay mga lupain ng mga katutubo sa lugar na yon. So for us, naging importanteng bahagi ng trabaho ng mga kabataan ng panahon na yon ay nang nagkaroon ng pagkakataon na baguhin ang ating saligang batas. This was 1986-87, ay talagang pinagsikapan nating maipasa at maging bahagi ng ating saligang batas ang mga probisyon kung saan ay pinagbabawal ang pagkakaroon, ang paggamit ng mga armas nuklear dito sa Pilipinas. Kasama na rin dyan sa saligang batas at yan ay makikita natin until today it's there, no? Our 1987 Constitution ay nandyan din ang pagbabawal ng mga base militar, ng mga tropang pangmilitar at paghimpil ng mga tropa ng dayuhan dito sa Pilipinas at sa loob ng teritoryo nito. At itong dalawang probisyon na to ang naging basihan ng 12 senador noong 1991 upang tutulan at
i-reject, no? Hindi tinanggap ang sana yung hinihiling ng Estados Unidos na pag-renew ng military bases agreement with the Philippines. Dahil dyan ay nagresulta sa pagkakataon na umalis ang mga tropang pangmilitar ng Estados Unidos at isara ang kanilang mga base militar dito sa Pilipinas, na ngayon ay nakikita natin ang patuloy na conversion sa civilian na paggamit ng mga pasilidad na ito. And it's not a perfect conversion, but siya ay isang klasikong pagkakataon na hindi imposibleng mangyari, na ang isang bansa ay tumutol sa kasunduang hindi patas. At of course, ang bawat Pilipino nung panahon na yon hanggang ngayon, marahil marami sa atin ang natutuwa at nagpapasalamat na nagkaroon tayo ng pagkakataon na maipakita sa buong mundo na meron naman sapat na tindig ang Senado nung panahon na yon. Oo nga. Parang nung araw masasabi mong meron pang paninindigan. Makabayan pa yung mga mambabatas natin nung araw dahil the mere fact na isulong ng 12 senador ang pagtutol o pagpapaalis ng base militar ng Amerikano dito sa ating bansa ay isang malaki ng hakbang, di ba, Attorney Fabros? But obviously, kabaligtaran niya ng nangyayari ngayon, di ba? Kung matatandaan mo ay mas pinalakas pa nila at tinawag nga nila itong Enhanced Defense Cooperation Agreement, di ba? O mas kilala bilang EDCA. At tama po ba ako, ikaw bilang isang abogado, Attorney Fabros, marami po kasi na mga tumututol dito sa EDCA to ay sinasabi nilang isa itong malaking violation sa saligang batas ng Pilipinas. Ano po ba ang masasabi niyo dito, Attorney Fabros? Hindi naman nababago ang posisyon namin tungkol dyan. At kahit na balibalik na rin pa nila, malinaw naman na ang madalas at sa lahat ng pagkakataon na ito ay dinala sa husgado, sa Supreme Court, at kinwestiyon ang Senado sa kanilang pag-aproba ng mga kasunduang ito. Hindi lamang ang EDCA, no? Nandyan ang Visiting Forces Agreement, na kung saan ay nagbigay ng pribilehyo sa Estados Unidos upang muling magkaroon ng oportunidad o pribilehyo na makapasok muli sa Pilipinas sa ngalan ng joint military exercise. Dahil nga madalas nating naririnig na mahalaga sa kaligtasan ng mga mamamayan na magkaroon ng kapasidad pandigma ang isang bansa upang depensahan ang kanyang teritoryo. A belief that we've always questioned, no? Dahil ang Pilipinas isang bansang malaya. We remember
ipinaglaban ng ating mga revolusyonaryong ninuno nung panahon, unang panahon. At sa ngalan ng ng kanilang pangarap ng isang bansang malaya at nagsasarili, no? Sovereign and free nation. That's the dream of our revolutionaries during that time. So, na isang bagay na kailangan nating ipagpatuloy, no? Siyempre, hindi naman stable ang kalagayan. May pagkakataon na nakikita natin ang klarong tindig ng ating gobyerno at ng ating mga liderado sa ating bansa. Meron naman pagkakataon, kagaya ngayon, na nakikita natin na talagang palasok ko bang tawag doon? Yung talagang very accommodating ang ating current government in accepting or being part of making na gawin ang Pilipinas na maging bahagi ng US military umbrella. So malaki ang ating concern, ang ating tawag doon, pagkabahala sa kasulukuyang nangyayari, lalong-lalo na nung pumayag ang Pangulo na dagdagan ang 5 pinatawag nilang agreed locations. Ibig sabihin, yung agreed location na yan ay dyan isinasagawa ang mga joint military exercise, iba't ibang klaseng ehersisyo o pagsasanay, pandigma, no? So nandiyan ang amphibious assault, nandiyan yung mga live firing exercise, jungle survival, paggamit ng mga bagong tuklas at bagong gawa na mas malakas na mga sandatang pandigma. So, para sa amin, hindi siya dapat ang prioridad. Sabihin man natin na kailangan nating paghandaan ang seguridad ng Pilipinas, pero malinaw naman na wala tayong kaaway. Kaya we continue to question bakit tayo ay bahagi ng isang samahan na kung saan ay hindi naman tayo ang mapagpasya, kundi ito ay military design ng Estados Unidos. Ang ating pangarap ay sana ang Pilipinas ay magkaroon ng independent foreign policy. Ibig sabihin, may sarili siyang tindig, may sarili siyang prioridad, at malinaw na nagpapakita ng kanyang klarong pag-adapt ng peaceful and diplomatic ways of solving conflict. At ito ay hindi nagpapagamit sa dayuhang sa ibang bansa upang sumama sa mga patuloy na giyera nito sa iba't ibang panig ng daigdig. So sa madaling salita, ma'am, ang IPB at personally kayo, itong EDCA ay hindi po talaga maganda para sa ating bansa. Yung presence, military presence ng mga Amerikano at ng iba pang dayuhan, katulad na nagkaroon kamakailan lamang ng mga
tinatawag nating joint military exercises ng iba't ibang bansa ay hindi talaga maganda. Masasabi niyo po bang ang ganitong pagkilos ay isang forma o senyales na naghahanda ang isang bansa ng pakikidigma? Attorney Fabros. Oh, yun naman talaga ang layunin nun, no? Kaya kagaya ng sinabi mo na ito ay paghahanda sa na magkaroon ng kapasidad pandigma. So yung layunin na yon ay hindi kami naniniwala na ito ay mahalaga sa mga tao at hindi kami naniniwala na ito ay magbibigay ng tunay na seguridad at kapayapaan kahit sa ang panig ng daigdig. At importante na tignan din ito sa aspeto ng malaking negosyo ng armas, no? Arms sales and arms use. Kung titignan natin sa listahan ng mga bansa na ito ang kanilang pangunahing kalakal o pangunahing negosyo. Ito man, ang una dyan, ang Estados Unidos. At ang mga military exercise na ginagawa, no, itong pagsasanay, ay isang paraan upang ipakita kung paano gamitin ang isang armas. So, ang tawag namin dyan, kadalasan ay isang paraan ng pag-promote, pag-advertise. Dahil ang mga armas na ito ay hindi naman ito pinamimigay. Ibinebenta ito. Yan ang pinaka-importante at pinakamalaking negosyo ng Estados Unidos. So yung mga military training and exercises, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi karamihan sa mga bansa dito sa Southeast Asia, kasama na dyan ang mga bansa sa Pasifiko, kagaya ng Australia, ay mga bansa na malakas bumili at merong mga resources to buy this weaponry from the United States. Of course, hindi lamang ang Estados Unidos ang malaking negosyo ang armas. Diyan ang Israel, na kasama naman ng Estados Unidos, ang France, Germany, at ang United Kingdom. Ito ang mga primary manufacturers ng mga armas pandigma at sumasali sa exclusive club na ito ang bansang Hapon. Dahil sa kanilang bagong policy na bigyan ng bagong interpretasyon, no? Ang kanilang Article 9 sa kanilang konstitusyon. Ang bansang Hapon, dahil mula sa kanyang karanasan ng Hiroshima at Nagasaki, ang pagbobomba doon sa lugar, ay nagkaroon ng saligang batas na sinasabing kahit kailan ay hindi ito magiging bahagi ng mga aktibidad na nagsusulong ng digmaan. Doon yun nanggagaling. Kaya nga, kung titignan, ang bansang Hapon ay walang army. Pero meron siyang tinatawag na self-defense force. It's just
pangalan lang yon, pero kung titignan natin ang kakayahan at aktibidad ng SDF o Self-Defense Force ng bansang Hapon, ay hindi lang ito self-defense, kundi ito sumasali sa mga aktibidad panggiyera ng Estados Unidos sa iba't ibang panig ng daigdig. At dahil sa reinterpretation na to, nagsimula na ang bansang Hapon na gumawa ng mga armas. At ito ay kailangan niyang ibenta dahil nga siyempre economic paraan upang magkaroon ng malaking kalakal at tumaas ang economic power ng bansang Hapon. Huwag nating kakalimutan na dahil sa maraming tinatawag na nuclear power plant sa Japan, ay malaki ang kanyang stock ng plutonium. Ang plutonium ang major component ng paggawa ng nuclear weapons. So, pumapasok dun sa ganong direksyon. Hindi ko sinasabi na certainly na ginagawa na nila. Pero lahat, whether it's research, whether materials in terms of plutonium, storage, stockpile, meron sila niyan. Ibig sabihin, ang bansang Hapon ay meron ng kapasidad upang gumawa ng armas nuklear ngayong panahon na to. Kaya kung dudugtungan natin ang naratibong ito na kung saan ay nagkaroon ng bagong kasunduan o tinatawag na trilateral summit, ang Pilipinas, ang Estados Unidos at ang bansang Hapon. Ito ay napaka-komprehensibong agreement. At ito ay mas pinakikita nito yung economic tawag nila package na at downplayed ang military component nito. Pero dito sa kasunduang ito ay malinaw nating nakikita kung ano ang magiging papel ng Pilipinas bilang tinatawag nating lunsaran ng pakikidigma dito sa bahaging ito ng daigdig. Medyo nakakalungkot lang isipin, Ma'am Cora, no? Dahil sa kasalukuyan po, okay, meron tayong mga yung visiting forces, yung EDCA na yan, at makikita mo pa na they are also demonizing China, diba? Sa issue ng West Philippine Sea. Para bang ang pakiramdam ko, Attorney Fabros, na parang yung kapitbahay mo na dapat sana ay maganda ang relasyon mo dahil siya yung immediate na katabi mo na pwede kayong magpalitan sana ng pagnenegosyo, diba? O kung ano man yung mas produktibong bagay na dapat yung pwedeng sa science, pwedeng sa forma ng ekonomiya na doon nakatingin, diba? Lalo na considering na ang China ngayon ay masasabi natin isang maunlad na bansa at talagang ang teknolohiya nila ay mabilis na umaangat, no? Sa kabilang dako, ang tila ginagawa natin ay para tayong ginagamit na attack dog. Yun po yung tingin ko, that's my personal view. Para tayong ginagamit na attack dog ng Amerikano
laban sa China na para on the issue lang ng isang teritoryo na pwede naman sanang pag-usapan na lang at hindi painitin o palawigin ito. Na parang ang pakiramdam ko, sinusulsulan tayo ng bansang Amerika at nandito sa paligid natin, nasa Philippine waters natin, ang mga barkong pandigma, armas nuklear, mga submarines na may taglay o kakayahan ng nuclear missile o kung anuman. Kung ako si China, hindi naman ako tutunganga lang at tatanga lang at hihintayin kung una kayong magpaputok gamit ang teritoryo ng Pilipinas. Kasi very strategic ang ginagawa ng Amerikano. Can you imagine, hindi ko po, ako, ginagamit ko lang po ang sentido komún ko, Attorney Cora. Hindi po ako katulad nila ng mga pantas. Ako, inokulate ko lang lahat ng mga information, mga statements ng ating mga LGUs, ng ating gobyerno, ng Armed Forces of the Philippines. Parang teka lang, bakit sa ganyan kayo nakatingin na ang dapat ay isipin nyo ang mahal-mahal ng bilihin natin ngayon, ang taas ng kuryente at tubig natin ngayon, pero heto kayo, nakikipaggera dun sa kapitbahay natin na pwede sana nating makatuwang on economic side. At dahil lang sa isang sinasabi nating inaagaw daw ang teritoryong yan ng China, ay yun na yung parang ang kalat nga nila, ang pagpapakalat nga nila o propagandang ginagawa nila na si Pangulong Duterte ay ibinebenta ang bansang Pilipinas samantala nakatayo itong si Pangulong Bongbong Marcos at tinitindigan na hindi amin yan. Para bang, teka, parang merong isang lote, no, nasa pagitan ng bahay ko at ang kapitbahay ko at pinag-aagawan natin yung bakanteng lote na yon na marami ring gustong magmay-ari, maraming mga nagki-claim. No, doon sa lote na yon ay wala naman akong makukuhang pakinabang o kung meron man, kaya ko ba, may mga equipment ba ko at may technology ba ko para i-develop yon? Meron ba akong pera para i-develop ang isang bakanteng lote na nasa pagitan namin ng bansang China? Habang ang isang malayong kapitbahay ko na nasa Taguig pa at ako ay nasa Quezon City, ay ako yung tila pinipwersa at sinasabi, makipag-away ka dyan. Hindi, sa'yo yan, ang kinin mo yan, iyo yan. Samantala, pag nagkaroon kami ng sigalot at uminit ang aming mga ulo, ay kami yung magigera, sumatotal ang mangyayari, kami parehas ang talunan at tinatawanan kami nung isang kapitbahay natin na nasa Taguig na, mga siraulo kayo, nag-away kayo. Parang divide and conquer lang yan, diba? Hindi ko maintindihan ako, Attorney Fabros, ginagamit ko lang talaga ang sentido komún ko at paghahalin tulad ko sa aktual na buhay natin. Hindi naman siguro malayo na maintindihan din ng mga opisyal ng ating pamahalaan, lalo na ng Armed Forces at ng Pangulo ng bansang ito, kung paano dapat niya tignan ang foreign policy o ipatupad o tindigan ang foreign policy ng ating bansa. Pwede naman tayong makipag-alyado at wala tayong kakampihan. Pero maganda yung analogy mo. Opo. Maganda yung analogy mo at yun nga ang nakakapagtaka, no? Pero siyempre malaki yung question sa prioridad. Klaro yon, no? Dahil kung malinaw ang priorities ng ating gobyerno, ay hindi ito yung una
pangunahing papasukin at bibigyan paglalaanan ng oras at Gastos. resources. Oo, gastos. So, yon. Pangalawa, ito yung usaping tinatawag namin proxy war. Oo. Lahat ng mga pagbatikos sa China at ang mga bagong kasunduan ng Estados Unidos, hindi lamang kasama ang Pilipinas, nandyan ang Australia, of course, Japan has always been there, at ang iba pang mga bansa dito sa ating rehiyon ay nagiging instrumento para maging ma-maintain ang US military superiority in our region. Why? Kasi ito yung tinatawag na binabakuran ba ang tawag doon? O, nagbi-build ng wall of exclusion to isolate China. So this is a malinaw naman talaga ito ang nakakahiya sa bahagi ng Pilipinas. Kung titignan natin ang ASEAN, ang Southeast Asian countries, ang Pilipinas ang nangunguna na maging instrumento na talagang siya yung ginagamit. Well, narinig kita kanina, lapdog, no? Na ginagamit ng Estados Unidos upang ma-promote, maidala ang kanyang, maisulong ang layunin ng Estados Unidos na mapagpatuloy ang kanyang military superiority in our region. Pero kung titignan natin halimbawa ang Malaysia, ang Indonesia, meron kang makikitang tawag doon, hibo ng pag-question at pag-assert ng kanilang kasarinlan. Something that we'd like to see our government to be. Yung iba naman ay hindi mo maaasahan talaga na susuporta sa Estados Unidos dahil malaki ang ayuda at tulong na binibigay ng China sa kanila. Nandyan, karamihan ang mga Indo-China countries, Vietnam, Cambodia, Laos, and other countries, especially within that place. Kaya kung titingnan mo ay hindi nag-unite, Kaya nga hanggang ngayon yung kahit na yung code of conduct na tinatawag na kung saan ito ang magsasabi kung paano pakikitunguhan ang isa't isa pagdating sa lalong-lalo na sa conflict o sigalot na nandyan sa South China Sea ay hindi sila magkasundo dahil iba't iba ang kanilang agenda at ang kanilang pagtingin kung saan ilulugar ang China. Unfortunately, that is a situation na sana inaasahan natin ang ASEAN ay isang plataforma sana na kung saan itong 11 bansa sa Southeast Asia ay magkaroon ng kasunduan kung paano nila haharapin ang kung magkakaroon ng sigalot sa rehiyon, lalong-lalo na sa loob ng South China Sea na tinatawag nating
sa Pilipinas na West Philippine Sea. Ito ay importante ding tignan na ang Southeast Asia ay merong treaty na kung saan ay bawal dapat ang pagkaroon ng nuclear weapons sa ating teritoryo. Ito yung tinatawag nating Southeast Asian Nuclear Weapons Free Zone Treaty na pinirmahan ng lahat ng mga bansa sa loob ng ASEAN. At masasabi kong ang Pilipinas ay isa sa bansa na anong tawag doon, nag-violate sa kasunduang ito at hindi niya ini-implement. Kasi kung kanyang titindigan ang provision ng Southeast Asian Nuclear Weapons Free Zone Treaty, ay hindi niya papayagan ang mga base militar at joint military exercises dito sa ating bansa. Yung sinabi mo kanina tungkol sa kapitbahay, no? I mean, that's very true, no? At kung minsan may mga nagsasabi na ang iyong lugar, ang iyong geopolitical location na nandyan ang Pilipinas, pangunahin, napaka-strategic ng ating lugar, no? Na kung minsan ay pwede naman nating sabihin na sana, no, gagamitin niya yung kanyang pagiging strategic na bansa upang masabi niya na, I mean, it's a leverage actually, no? Pero dahil nga ang posisyon ay bahagi tayo ng military umbrella ng Estados Unidos, ay ang pangunahin nating papel sa kasalukuyan ay lunsaran, no? Launch pad for military activities. Unfortunately, that is the situation. Even if we tried our best in 1991 to remove that, that kind of role that we've had for almost a century, no? Kasi ang mga base militar ng Estados Unidos sa Pilipinas noong sila ay nung ma-reject ang treaty ay halos 100 siglo ay 100 taon ang nandito sila sa Pilipinas, pero naputol yung role na yon. But unfortunately it was not permanent. They were able to come back, no, through the other agreements that the government na pinirmahan, mga kasunduan na pinirmahan ng ating gobyerno mula nung panahon ni Pangulong Estrada at sunod-sunod na yon, no? Of course, ang bawat presidente ay merong kanya-kanyang punto de vista pagdating sa mga bagay-bagay na ito. At nung panahon ni Duterte, not that I agree with everything that he has done, but for me, he's one of the presidents who had that sort of, assertion that the Philippines is independent. Oo, kaya lang, depende. Kaya hindi siya pumayag, no? But at the same time naman, binigyan naman tayo ng impression na masyado naman siyang pumiling doon sa China, no? Na I think until today pinagdidebatihan nila yan, no? Meron bang gentleman's agreement? Sabi ating kasalukuyang presidente, nasan ba yung gentleman's agreement na yan? So I mean, it's water under the bridge actually, but itong bagong pinasok ng ating gobyerno na mas malaki ang magiging papel dahil dadagdagan
ang siyam na agreed location. At sinasabing ng ating sandatahang pandigma na kailangan pa raw nila ng dadagdagan pa raw ng 5 para maging 14. I mean, pag naging 14 yan, madadagdagan pa. So, I mean, we're worried about this, no? Kasi, at I think, hindi naman lahat ng mga LGU, no? Ng gobernador man yan o mayor, meron tayong nakikitang mga LGUs na ayaw. Isa na dyan si Mayor ba siya? Mayor or Governor Mamba, no? Governor Mamba. Oo. So, I mean, it's being reasonable in that sense, no? Kasi sa kanya, priority niya yung economic development. Yes. Oo. So, meron. Ganun din ang Palawan. Kino-question niya, bakit ba dito ninyo ilalagay yung pasilidad na yan? So, it's actually but I think maraming kailangang gawin para maintindihan. At this point, I think kung saan ay itinatalaga o nilalagay itong mga location na to, maliit man o malaki, ay senyales ng magiging problema. Kasi alam naman natin na pagka merong base militar, magnets yan for all sorts of activities, especially the exploitation of women. Correct. Children. That's true. Pasilidad yan, nandyan. Siyempre, kailangan nila ng entertainment. You know, it's bahagi yon. It's always part of it, no? At saka, Attorney Fabros, hindi naman natin pwedeng sabihin natin na nag-iisip lang tayo ng negatibo, kundi nangyari sa kasaysayan na natin. Na nandyan yung mga base militar ng Amerikano at ano ba ang nangyari sa kasaysayan? Meron bang magandang idinulot ito? Hindi ba? At makikita mo talaga na talagang ang Pilipinas ay estratehikong lugar talaga sa mga kalaban bansa ng Estados Unidos. So ang tanong na lang dyan, gusto mo bang maging launching pad ka ng isang gera o ng isang gulo na hindi mo naman gulo? Diba? At maliwanag na maliwanag yung mga senyales na ang ating bansa ay talagang inihahanda mo sa isang pakikidigma. Yung katulad ng pagdalaw ng mga tropa, yung paglilipat ng mga militar sa mga estratehikong lokasyon at pagdami ng presensya ng militar sa isang lugar. Mga senyales yan. Isa lang yan sa maraming senyales. Yung pagpapalakas ng armas at kagamitan. Ang malaking tanong nga dito Attorney, sabi ko nga mukhang kinakailangan tignan ng taong bayan gaano ba kalaki ang inilalagay na pondo o budget pagdating sa pagbibili ng mga armas ng ating bansa. Mas malaki ba yan na pinupondohan kesa sa mga dapat sana mga research and mga innovations na gagawin ng ating DOST, ng sangay ng ating pamahalaan? Mukhang yan ang kinakailangan natin tignan. Mas malaki pa ba yan na inaalat sa pagbibili ng armas kesa sa agrikultura natin ngayon? Ang dami-dami nating problema ngayon pagdating sa agriculture. Magkagulo man, handa ba ang ating bansa? May supply ba tayong sapat para pakainin natin ang sarili nating mamamayan? Nakaasa pa rin tayo sa kasalukuyan pagdating sa importasyon ng mga agrikultura, ng mga pagkain at iba pang mga halagang produkto. Paano kung magkaroon ng gulo at yung mga daanan ng mga barko
'di ba? Yung mga tawag dito, mga tone-toneladang mga kinakailangang idaan sa mga karagatan, sa mga ah, sea traits, no? Mhm. Mhm. Ay magkaroon ng gulo. Hindi lang gulo. Pag may gulo, tataas ang taripa. Pag tataas ang taripa, tataas ang halaga. It's common Mhm. sense. Wala Mhm. pang pag-iisip yung ating mga opisyal at mga mambabatas natin para tignan to. Ito pang isang senyales na pagpapalawak ng teritoryo. Very obvious ito. Dinagdagan nila ang EDCA sites. Pamumuhay ng mga sibilyan. Ano ba ngayon ang sitwasyon ng mga sibilyan natin? Mhm. Diba? Ngayon makikita mo parang mapa-artista, sino man na parang hinihikayat nila na maging isang reservist. Ano ang katumbas nito? Nagpapalawak ka, nagpaparami ka ng mga inihahanda mong sundalo sa pakikidigma. Pagpapalakas ng propaganda, yung pagbibigay mo ng mga negatibo, demonizing China, Russia, at iba pang mga bansa na nakakatulong at kaanib ng BRICS na tinatawag natin. Na ang BRICS ng tanging layunin ay ang pagpapaunlad at nakatutok para sa ekonomiyang aspeto at hindi sa pakikiligma. Dahil lang ba sa pagsusulong nila ng de-dollarization at pagbuhay nila sa mga mahihirap na mga bansa katulad ng Pilipinas? Nakakalungkot isipin na hindi ito nakikita ng ating mga opisyal. Yung pagpupunang alyansa, isang senyales yan, ang linaw-linaw na parang ang Pilipinas, flag bearer ng kulay pula kasi it's digmaan ang kanyang sinusulong. Nakikipag-alyado siya sa iba't ibang mga bansang mga kabilang sa NATO. At tama yung sinabi mo kanina, Attorney Fabros. Yung sinabi mo kanina na parang gusto mong i-single out ang bansang China. Naglalagay ka ng invisible na wall na para ma-contain mo siya. Hindi siya makakilos. Diba? Very obvious. Yung pataas ng tensyon sa diplomasya natin. Ang liwanag naman yan. Yan ay ilan lamang sa mga talagang senyales ng gusto mo o naghahanda ka ng pakikidigmaan. At sa anumang gera, Attorney, naranasan ng maraming mga kababayan, lalo na ng mga matatanda natin, ang World War I, World War II. Walang sino man ang natuwa, nakinabang sa ganyan. Kundi lahat talo, hindi po ba, Attorney Fabros? Siguro kung babalikan natin ang kasaysayan, no? Alam naman natin na kung paano tayo nasali dun sa World War II. At kung paano nilusob tayo ng Hapon, ng bansang Hapon nung panahon na yon at inoccupy dahil mayroon tayong kakamping bansa na kaaway ng bansang Hapon. Isa yon. Yung usapin naman na kanina sinabi mo tungkol sa prioridad, malinaw din na ang prioridad ng ating gobyerno sa kasalukuyan, to a certain extent, kahit na yung mga nangkaraang mga administrasyon, ay malaki ang budget madalas sa depensa. Tawag nila depensa. Tawag namin dyan, derechahan militar, no? Kung hindi siya na pangatlo, pang-apat, at kung minsan, kadalasan, ay mas mataas pa ang budget ng Department of Defense kung ikukumpara mo sa Department of Health at Department of Education. Doon pa lang kita natin ang priority. At kung titignan natin ang itinaas ng budget ng defense ng Pilipinas nitong mga nagkaraang 2 taon ay talagang lumolobo ang ating
and we anticipate na lalaki pa yan dahil hindi naman lahat ay ay binibigay ng Estados Unidos. Naglalaan tayo ng malaking halaga at hindi lamang usaping pera ang pinag-uusapan, kundi ang human resources and land resources that should in a way belong to the people, na pinakikinabangan dapat ng mga Pilipino. Pero hindi ganon ang nangyayari. Isa sa aming mahalagang kampanya sa International Peace Bureau ay ang pag-aaral ng taunang gastos pangmilitar. At ang nangunguna sa malaking gastos ng pangmilitar, called the military spending, ay ang Estados Unidos, na umaabot ito ng 2 trilyon. Hindi ko alam bilangin yun. Kahit pagsamasamahin natin ang gastos ng iba pang mga bansa doon sa loob ng 10 bansa na pinakamataas ang gastusin pang militar, ay hindi pa niya sapat na mapapantayan ang gastos ng Estados Unidos sa kanyang budget pangdigma at depensa. So, ganon ang itsura ng ating ng military spending. At dahil dalawa ang malaking giyera na nangyayari sa kasalukuyan, ang Ukraine at ang Palestine, ay na-anticipate namin na malaki ang itataas nito. So, by the way, gusto kitang imbitahan sa April 25 ay magkakaroon ng media forum at tututukan natin itong resulta ng pag-aaral na kung gastusin pang militar ng iba't ibang bansa. At of course, titignan din natin ang itsura ng gastos ng Pilipinas pagdating sa budget pang militar. So it's a gusto nating i-drive home yung point o i-emphasize na ang ating prioridad ay hindi naaayon doon sa sinasabi ng declaration ng ating pamahalaan na ang kanyang pangunahing concern ay ang kapakanan ng mga tao at ng mamamayan. So it's just pointing out the big lie that's happening nowadays, whether it is the presidency of Ferdinand Marcos Jr. or the prior president, but it's really we're getting into a worse situation nowadays because pumapasok tayo sa mga kasunduan na naglalayon ng mas malaking papel ang Pilipinas sa loob ng military scheme na to. Totoo po yan. At alam nyo, sa huling bahagi po ng ating palatuntunan, Attorney Fabros, ay siguro nais ko lang din sabihin ito sa ating mga kababayan. Kasi batid ko po na ang ating mga kababayan ay nasa kalagitnaan po talaga ng pagkalito. Kapag ang kahirapan ay ramdam na ramdam ng taong bayan, hindi lamang po sa patuloy na pagtaas ng bilihin ng mga pangangailangan po natin, ang gasolina, nandiyan din ang patuloy na pagtaas ng mga public utilities natin. Sa kabila niyan ay tila bulag ang ating pamahalaan at sa halip ay ang nakatutok tayo sa ganitong mga issue ng
mga pakiki-alyansa, paghahanda para sa kung ano man ng inihahandang kaguluhan, ang malaking tanong dito nasa krus na landas po tayo ngayon Nasa gitna po tayo ngayon ng ating pamahalaan. Sana lang maisip nila na ang tunguhin nilang landas ay ang landas ng pagpapaunlad sa halip na landas na pakikibigma. At ang tanging solusyon at nakikita ko lamang po batay sa pag-aaral po ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino, itong BRICS na tinatawag nating isang intergovernmental organization na binubuo po ng Brazil, Russia, India, China, South Africa, Egypt, Ethiopia, Iran, at ng United Arab Emirates, no? Nakamakailan lamang ay naging kasapi nila. Ito po ay tumutukoy sa ilang mga umuusbong na bansa sa merkado na naglalayon po na magtatag ng mas malalim na ugnayan sa pagitan po ng mga miyembro ng mga bansa at makipagtulungan sa pagpapalawak ng ekonomiya, kabilang ang kalakalan. Ito po yung mga bansa na kumikilos bilang isang counterbalance sa tradisyonal na impluwensyang kanlurangin. So makikita mo kung patungo ang NATO, patungo ang Western countries sa pakikipagdigmaan at paglilikha ng iba't ibang forma ng kaguluhan. Yung grupo po ng BRICS ay nakatingin naman kung paano niya pagyabungin ang pakikipagkalakalan. In fact, makikita mo at maririnig natin sa mga pronouncements, mga deklarasyon ni Putin, President Putin ng Russia at mismo ng China. Sa China mismo may mga salita sila na hindi gusto ni Putin na tanging ang China lang ang maunlad na bansa. Dahil ang katwiran niya, kaya man daw niya na mag-manufacture ng kung ano-anong mga klase ng produkto kung wala namang bansa na may kakayahang bumili ng kanyang mga produkto, baliwala rin yun. Kaya ang gusto niya at ninanais niya ay ang magkaroon ng kapasidad o kakayahan. Kaya nga sa pamamagitan ng AIIB na binuo ng mga BRICS ng mga bansang ito, yung Asian Investment Infrastructure Bank na itinatag nila para makapagpautang ng maliit na interes at matagal na pagpapautang sa mga bansang nagnanais na mapaunlad ang kanilang mga bansa. Kung sana ito tinitignan at sa halip na nakikipag-alyansa ang Pangulo ng ating bansa sa kung kani-kaninong bansa na gusto ng gera, dapat sana ang Pilipinas dito na lang sumali. Hindi ba? Kasi, biruin mo, knowing Russia, India, China, United Arab Emirates, and Iran, in terms of technology, grabe po ang kanilang teknolohiya, ang kanilang knowledge. Mahirap pong isa-isahin dito kasi it will take us long. Pero napakasimple lang po ito, mga kababayan. Gusto niyong malaman kung anong klaseng mga bansa ito, kung gaano sila kaunlad, pagdating sa edukasyon, pagdating sa siyensya at teknolohiya, pagdating sa mga inventions. Tingnan niyo po ang mga bansang yan. Makikita nyo kung paano nilang napaunlad ang buhay ng kanilang mga mamamayan at ng kanilang bansa, kung bakit sila umangat. Pero tayo, ang inaatupag natin, hindi lang mas pagpapahirap, kundi talagang gusto pa yata natin patayin ang mamamayang Pilipino sa isang gera at isang away na hindi naman natin away, hindi ba, attorney? At siguro ito na lang po yung huling bahagi na gusto kong hingin sa inyo. Ano ba dapat, bagamat kanina pahapyaw nyo lang nabanggit ito, ang isa katuparan ng foreign policy ng ating Pangulong Bongbong Marcos at kayo bilang isang abogado,
Ano ang nais niyong panawagan sa mga mambabatas natin, sa ating Pangulo ng ating bansa at sa sambayan ng Pilipino? Attorney Fabros. Well, una, ang inaasahan natin sa ating gobyerno ay isaalang-alang o iprioridad ang interes ng Pilipinas. So, I mean, it's a big idea. Pero yun talaga ang dapat na maging direksyon ng bawat gobyerno, no? Tinitignan ang kapakanan ng sarili niyang mamamayan. So, very specific guidelines. Pangalawa, kailangan kailangan nagsasabi ng totoo, di ba? Correct. Sa ang Pilipinas sa League of Nations ay isa siya sa maraming pinirmahan, no? Hindi lamang tungkol sa human rights, even peace and disarmament, no? Economic and all sorts of agreements, no? Bahagi ang Pilipinas. In fact, sa loob ng United Nations ay nagpapakita ng leadership ang Pilipinas sa mga proseso, sa mga institusyon na yan. Kaso, hindi rin naman nai-implement ang mga batas na ito. Ang dami-dami. I mean, I would say that even for our senators and our congressmen, na hindi rin talaga either they're not aware of what they're supposed to be doing, but but I mean it's a question really of priorities as well, and following the rules and and the law, because it's very clear. You have all those things. There are instances na hindi, siyempre, kino-question natin. Pero meron tayong sapat na mga batas at mga polisiya na kung saan ay naglalayon ng pag-prioritize o sa alang-alang sa kapakanan ng mga tao, ng mga mamamayan. Siyempre, iba yung usaping sa praktikal, no? sa praktika, doon talaga malaki ang pagkukulang. At nandyan din yung tinatawag nating ang ating marami sa ating mga mambabatas at mga opisyal sa gobyerno ay inuuna ang sarili nilang interes, no? To the extent that na ginagamit nila ang kanilang posisyon, no, para magkaroon ng bentahe, no, advantage, na mas mapalago yung kanilang kayamanan. We've seen that. I mean, it's not only, hindi lang yan nangyari noong araw. Patuloy na nangyari yan hanggang ngayon. Kaya marami sa ating mga opisyal, sa ating mga babatas na nandyan sa Kongreso, na ang pinoprotektahan ay ang kanilang sariling interes. So, pagka ganyan yung sitwasyon, wala talagang matitira para sa talagang malakas na sasaalang-alang sa mga interes ng mamamayan. I think it's high time that also hindi ang importante din siguro sa tingin ko na maging malakas ang sasabi ng mga tao, hindi lamang sa national na level,
kundi sa lokal na sitwasyon. So this is where you could see the power of the local governments kung meron tama ang kanilang direksyon sa kanilang pamumuno. I'm not saying that's completely zero, Kathy, no? Meron naman tayong mga nakita, but these are very few. And my wish is that sana dumami ang mga leader who takes on a position in government na transparent ang kanilang pamumuno, no? At simple, payak ang kanilang pamumuhay. And I think this is when naalala natin si Jesse Robredo na isang na nagpakita ng kung paano ang pamumuno ay maging bukas para tignan ng mga mamamayan kung paano ginagastos ang kaban ng bayan. So it's we're talking about local governments, but we're not limiting to that. I think the president, the leadership have to be able to, think about that. I don't know whether they are even capable of doing it, but our wish is there, no? That someday we'll have a government that really, would serve the interest of the Philippines, our territory, and the interest of the people as a whole. Thank you so much, Attorney Corazon Pavlos. At sana po hindi ito ang una at huli na kayo ay makakapanayam ko. It's really nice talking to you at mukhang marami po tayong pagsasamahan ng mga aktibidad po at baka may nais pa po kayong ibahagi sa ating anunsyo sa ating mga kababayan na nanonood ngayon. Nasa inyo po ang huling pagkakataon, Attorney Pavlos. Maraming salamat, Kathy, at kagaya ng sinabi mo, anytime kami ay nagpapasalamat at natutuwa na merong espasyo na inyong binubuksan sa boses ng mga ng mga organisasyon na nagsusulong ng agenda para sa pangkapayapaan at kami ay bukas na makibahagi ng aming punto de vista at pagtingin, lalong-lalo na sa panahong ito na masyadong marami ang nangyayari na hindi natin nataliwas, no, sa direksyon ng pangkapayapaan. Nakakabahala, no? And I'm deeply concerned. I'm old, but we have a big generation out there in the future. Yes. Oo, yung ating mga anak, mga apo, who will inherit this kind of situation and this kind of country. And ayaw natin mangyari yon. Yung usaping klima, isang malaking issue ito na sinisimulan naming pag-usapan at tignan ang koneksyon ng problema pang-klima, ang implikasyon nito ang implikasyon ng pandigmang aktibidad sa klima dahil meron at napakahalaga dahil sa hindi lamang sa mga aktibidades o what we call the bootprint of these military activities,
Pero yun ding dulot ng mga toxic contamination brought about by the use of live ammunitions and military equipment in our shores. So this is an issue na sana later pag-usapan natin dahil dumadami did you know that ang ating gobyerno ay nakakommit ng at least 300 military exercise every year. Every year. Malaki at maliit. Yung malalaki, ito yung tinatawag nilang balikatan exercise. And when we talk of military exercise, means nagpapaputok sila. Yes. Ginagamit nila yung live ammunitions. These are very highly toxic substances. Kaya nga at yung aksidente ay nandyan din na maaaring merong mga masaktan. Kasi ngayon ang mga agreed locations ay hindi naman masyadong isolated na eh. Nandyan na sila sa loob mismo ng mga lugar at kung nakikita mo yung bago nilang idinagdag na agreed location, 4 siya, di ba? Karamihan ay nandun sa bandang norte. So isa rin yan sa aming kine-question. I think si Governor Mamba yung isa sa mga nag-question, bakit ba dito at napakalapit naman sa Taiwan, no? Yung mga pasilidad. So, yun din yung tinatanong ng mayor ng Palawan. No? Puerto Princesa yata yun. Bakit doon lahat sa norte inilagay yung mga bagong pasilidad na itinatag. So, I don't know where they are going to put the additional 5, which was recently, indicated at sinabi ng isa sa opisyal ng military na kung saan ay kailangan daw nilang dagdagan ng 5 pa yung siyam na kasalukuyan. Napapahesus na lang ako. Yeah. Malaki kasi yung tinatawag na itong pinangako sa loob ng trilateral agreement na to ay merong pangako ng nagkakahalaga ng 2 bilyong dolyar sa bawat taon na ibibigay sa Pilipinas bilang military aid. So ibigay na ba? Wala pa. Wala pa naman. Pero kung titignan natin, yung mga karanasan, yung karanasan nung mga sa ilalim ng RP-US Military Bases Agreement, karamihan naman ng mga ayuda comes in the form of anong tawag yun? Pinaglumaan ba yun? Donation o mga use. So nilalagyan nila ng presyo yung mga old military equipment kasi meron ng mga bago at moderno. So that's how at ang isa sa mga layunin ng ating pag-agree, no? Pagsang-ayon sa pagkakaroon ng mga base militar sa Pilipinas ay upang ma-modernize, maging magaling sa military operation ang ating sandatahang pandigma, but that never happened. Kung seryoso ang ating ang Estados Unidos ay sa loob ng maraming taon, 50 na 50 years that passed, but we were never modernized. We remained as yung barko na nandun sa nasa gitna, yung sira-sira. Mariosep. Yung ano ba to, tinitirhan na, kinakapitan na ng mga talaba. Anong tawag doon? BRP karagatan ba tawag doon? Oh my God. Anyway, ma'am,
Thank you so much. Alam nyo, ang dami pa natin pwedeng pag-usapan. 1 hour is really short. Mukhang lagpas na nga po tayo. Okay. Thank you so much, Attorney Corazon Fabros. Maraming salamat, Kathy. At sana ingat ka din. Anyway, napakabilis po ng oras at lagpas na po tayo, pero katulad po ng layunin ng palatuntunan ito, patuloy nating tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Katulad po ng lagi ko pong sinasabi, tandaan po natin batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman po magpipinid ang aming palatuntunang tuklasin natin, naway magsilbing gabay at tulong ang mga kaalamang inyong narinig at mag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kapintalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Kathy Cruz po, ang inyong nakasama sa nakalipas na 1 oras. Sa lahat po at sa ngalan po ng Pamunuan ng Katipunan Channel na kaagapay natin sa Ver Archibido, gayon din sa ating panauhin ngayong hapong ito si Attorney Corazon Valdez Fabros, ang Co-President ng International Peace Bureau. Kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan niyo kami sa loob ng 1 oras. Dito pa rin sa ating palatuntunang tuklasin natin hanggang sa susunod na pagtatanghal. Magandang araw po sa inyong lahat. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Inyong napakinggan ang palatuntunang tuklasin natin. Tuklasin natin hanggang sa muli.